Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag kayong mag-alala, Pilipino po ako. Magaling po ako mag-Tagalog. Unang-una, nagpapasalamat kami sa PCW, nagpapasalamat po ang Region 3, sa UNFPA para po sa opportunity na marinig din yung aming mga idea, yung aming collaboration. So kahapon, nagkaroon po kami ng roundtable discussion, sobrang nakakatuwa kasi kompleto po yung members namin pag pinag-uusapan natin ng vow. Kulang na nga lang sa amin, isa medical doctor. So represented by prosecutor, PAW lawyer, PNP, and then we have MSW, DO, and then siyempre tumatak sa amin yung MSW, DO kasi jack of all trade pala si Ma'am. Saan si Ma'am ng Tarlac? Ayun si Ma'am. Sobrang nagulat kaming lahat, ang dami niyang functions. And then of course from Olonga po yung aming vow, si President, at yung CSWD officers din namin. And ako po, represented ko po, ang nire-represent ko yung MOVE Olongapo City Chapter. So dalawa po yung ipapresent ko kung papayagan ako ng panel, itong Region 3 at saka po yung MOVE namin. Dalawa po yung ipapresent ko. So to start, ito po yung napag-usapan namin sa Region 3, yung gains and facilitating factors. So based doon sa CRA, ito po, ginamit namin ito doon sa given na data sa atin ng PCW. And then nilagyan na lang namin ng facilitating factors. So base po doon sa 4 na bulleted, coordinated efforts between law enforcement, legal institutions, and local government units, enhance effective implementations. So sa amin, medyo mahaba po yung nilagay naming data kasi talagang pinag-usapan namin. Talagang nagkaroon kami ng brainstorming hanggang sa nag-come up po kami ng mga ganitong klaseng data. So doon sa pangalawa, sa response system, doon po sa aming gains, establishment of VOW, Barangay VOW Desk, training and seminars in proper handling of VOW cases, organized women empowerment programs and advocacy campaign in celebrations of women's. Kasi nabanggit ito kahapon na after celebrating 18-day campaign or Women's Month, tapos na. So we prepare for 18-day campaign, we prepare for Women's Month, pero after nun, tapos na rin. So dito po, dinagdagan namin na kung paano siya magiging continuous. So dito sinabi namin yung sustained awareness efforts such as Women's Month. So dapat i-sustain siya, ma-amplify yung ongoing advocacy efforts and create space for continuous education. Sa amin po sa Olonga po, nasubukan na namin na ang Women's Month, ang nagpatakbo puro lalaki. Yung MOVE Olongapo City Chapter, na-experience po namin yon. Pinagbigyan kami ng CSWDO in coordination sa mga NGOs namin sa Olongapo na MOVE Olongapo City Chapter, mga lalaki, kami yung MC, kami nag-organize, during sa motorcade, kami yung nandoon. Kaya nga sabi ng mga kababaihan sa amin, napahinga naman sila. At last, napahinga naman sila sa araw ng mga kababaihan. So, na-experience po namin sa Olongapo. And then doon sa aming cross-cutting structures, strengthening partnership and coordination among stakeholders, budget for VOW programs, LCAT VOW functionality assessment, functionality of Barangay VOW Desk is included in SDLG. Dito kasi isa sa pag-usapan namin, nabanggit ng aming VOW officers at yung mga ibang kasama namin kahapon sa table. During assessment, naka-ready yung office. After assessment, kinukuha na ulit yung mga gamit, kung ano yung criteria. So isa-isa sa na-brought out ka. Kaya base sa cross-cutting structures, magkakaroon ng dedicated funding allocation, ensuring consistent budgetary allocation at the local and national levels, guarantees that VOW programs and services such as operation of Barangay VOW Desk are sustainable. Kasi na-open up din dito yung nabanggit niya ma'am kanina ng Region 2, dito sa amin na-open up din namin yung hindi masustain yung mga VOWC officers. Kung nagpalit ng kapitan, palit din ng VOWC officers. At ang nakakalungkot, base ito sa information na sinare sa amin ng VOWC President ng Olongapo, ang nakakalungkot, ang pinapalit, kumare, supporters, na walang knowledge talaga at walang puso pag pinag-uusapan natin ng VOW. At ang worst, usually, hindi mataas ang academic degree. Ano bang purpose nito? Yung critical thinking to assess the victim. Kasi dapat pag tayo ay nag-assess ng victim pertaining sa VOW, hindi lang natin ito ina-assess physically. Dapat naiintindihan natin emotionally and psychologically. Otherwise, isa lang tayong ordinary VOW, sinanagdan ng report.
pero wala tayong nabibigyang impact. Kaya sinama namin dito yung dedicated funding na kung saan yung VAUSI officer sana galing na sa CSWD or MSWD. Regular employees sila na i-deploy sa mga barangay. So kahit magpalit ng kapitan, yung VAUSI officers under siya ng city, hindi siya under ng barangay. Para mas makita natin sustainability. At saka merong pamantayan ng galing ng isang VAUSI officers. Talagang applicant siya, hindi siya nilagay ng dahil kakilala siya. And then next, sa aming template 2, sa workshop 1, so, handling especially victims of communication disability. Nangibabaw sa amin din sa usapin na to, yung mga pipit-bingi na victim ng VAU. Dito, mas tumagal yung usapan. Kasi may na-experience yung isang kasama na nagkahapon sa roundtable discussion na may nagkaroon ng ganitong victim. At ang masakit, dahil ang nag-interpret, if I recall it right, ang nag-interpret ay nanay. So iba yung impact ng emotion. Kasi nanay yung nag-interpret ng sinasabi ng bata na victim. So nakakalungkot. Kaya ito yung binigyan din sa usapin namin kahapon, training on basic Filipino Sign Language to first responders, parents and or guardians of children and women with communication disability. And then, ilagay namin sa design yung ma-amend yung 9262 na may sama yung welfare ng PWD victims pertaining to 9262. Na talagang magkalaga tayo kasi sa amin, sa DepEd, ako po ay assistant principal, sa amin kasi sa DepEd, meron na kami trained teachers pagdating sa deaf and mute. So sabi ko nga kahapon nag-usap-usap kami, kung sakaling meron ganung klase problema ang VAUSI, they can coordinate with DepEd para lang makuha yung maayos na kwento ng biktima. Otherwise, hindi natin nabibigyan ng magandang katarungan or pagtulong yung biktima na may kinalaman, may disability siya sa pagsasalita at pandinig. So, nilagay namin office involved dito, PCW at DOJ. Inline with amendments. And then, no drop-in centers, local government units, or temporary state shelter. So, we also i-acknowledge yung sa region po, no, yung ginawa nila ng bahay ni Nene, which is malaking bagay. So, nilagay namin ko lobby, establishment of drop-in centers in every NGO. Ano sa akin po, sa Olonga po na-share ng Olonga po na meron silang, ano tawag nyo dun, ma'am, sa Olonga po? Yung bahay ng mga babae na victim? Development Center. Center for Women. Center for Women, no, nagtayo sila ng building doon. Na yung babae, ayaw lang bumalik sa bahay nila, so meron silang Center for Women. So, kompleto daw lahat doon, pagkipagkain, tulugan, livelihood program, ibibigay doon sa biktima. So, yun yung na-share nila sa akin kahapon. So, nilagay namin dito sa outcomes namin or expected outcomes, yung dream shelter for VAUSI victims, CICL, street children, etc. A holding facility while they undergo trainings and or safe place while waiting for placement to other facility that can help them get back on their feet. So, importante na meron ganito, lalo na pag nakakandak yung mga PNP ng curfew o yung curfew. Tapos syempre yung mga bata, hindi mo sila pwedeng kulong kasi ang mga barangay, bawal na sila magkaroon ng jail. So, importante na meron ganito, na may temporary shelter. Yung mga bata na kung saan safe din naman sila. Until such time, makuha sila ng magulang nila or sila mismo ay maging comfortable doon at maturuan sila ng tamang asal at pag-ugali. So, nilagay namin dito ang agency, LGU, MSWDO, CSWDO, at saka mga NGOs natin. And then we have victims. Victims in Muslim culture. So in relation to sa IP kanina, isa gusto na pag-usapan kasi nagkaroon ng case yung VAUSI president na mayroon siyang case ng babaeng Muslim na nagreklamo, which is Muslim din yung kanyang asawa. So to resolve the issue, syempre nag-aalaman yung VAUSI officer baka magkaroon siya ng problema with the Muslim. Ang ginawa na lang niya, dumating yung Muslim leader, yun na nakipag-negotiate sa kanya. So, ang ganda ng usapan kasi nagkaroon ng input yung aming power lawyer na kasama at saka yung prosecutor when it comes to legal basis pertaining to 9262 that no one is above the law. So, ang ganda ng question. So, yung kultura mo ba, dapat ba siyang ma-under ng national law
or dapat magkaroon ng priority yung culture mo because that is your culture at hindi na natin papakinggan yung 1962. Isa sa pinakamagandang naging usapin namin kahapon sa table na kahit ako, nagkaroon ako ng magandang understanding kasi nga for professional yung kaharap namin. Like yung aming PAW lawyers at yung aming prosecutor kahapon. So, nilagay namin dito mag-launch ng education and awareness campaign that align with Islamic values. Emphasizing the violence against women is prohibited in Islam. This campaign can focus on family values, respect, and mutual support. Nung inayos ko kasi ito kahapon, kagabi actually, tinignan ko yung Quran, yung Bible ng Islam, at nakita ko doon na meron pala, tinuturo din pala sa mga lalaking paggalang sa babae. Na ang babae pala, hindi talaga totally underdog sa kultura ng Muslim. Kaya nilagay ko to, na i-emphasize yung sa Islamic values, na yung violence against women, hindi rin sinusuportahan sa Islam community or sa kanilang kultura. And then this campaign can focus on family values, respect, and mutual support, promoting the idea that protecting women is an essential part of Islamic teaching. Kasi parang na-realize ko lang nanonood ako ng mga video kagabi about Muslim cultures, bago ko nilagay ito, na-realize ko na, oo nga no, may nakita kasi akong dokumentary doon na may mga babae pala na hindi naman na ituturo sa kanila kung gaano kahalaga ang pagiging babae sa Islam. Okay? Doon ko rin nalaman na pwedeng mag-asawa pala yung lalaki ng madami until 4, pero dapat aprobado ng unang asawa. So hindi pala siya automatic. So ibig sabihin, kung titignan natin mabuti, may respect yung Islam sa babae. Dapat alam niya, hindi pwedeng basta na lang gagawin ng lalaki. Which is makakadagdag ng kaalaman sa kultura ng mga Muslim. And then dinagdag namin ito, one desired long-term outcome from the implementation of these strategies to establish culturally sensitive community-supported environment where Muslim women feel empowered to safely report incidents of violence without fear of stigma, retaliation, or social ostracism while assessing justice and holistic support that respect the religious values and personal dignity. This outcome reflects the goal of reducing VAW incidents by fostering greater awareness, providing accessible support system, and ensuring that both victims and communities are aligned with Islamic teachings on women's rights and protection. So sa madalit salita, ang ibig sabihin lang po nito, magkakaroon ng programa na kung saan naipapaalam din sa community leaders yung halaga ng babae pag pinag-uusapan natin yung 9262. Kung paano din sila pwedeng malayo pumunta sa barangay at mag-report at pakinggan din yung kanilang report, not because they are Muslim, na matatakot yung bossy officer. At sasabihin niya, hindi, baka mamaya kung ano mangyari sa akin. Hindi. Dapat maging patas din yung batas sa kanila na mawala din yung stigma na because Muslim sila, hindi na sila papakinggan. So, and then nilagay namin ang concerned offices, of course, Muslim leaders na makadaupang palad sila, kasama ng LGU, MSWDO, or CSWDO, Barangay Bausi Desk Officer. So next, so response system, increase of emotional and psychological abuse cases, and very few non-government plantilla for psychiatrists and psychologists. So, isa sa na-result namin at nalaman namin na there are, actually walang number ng psychologists and psychiatrists sa local government. At isa sa pinakamagandang napag-usapan namin kahapon ay senior na isang PNP officer from Bataan, in Marbeles, yung psychiatrist nila, iisa lang. Na kinakailangan mo atang 1 month pa, no? 1 month? 1 year. Bago lumabas yung result ko, psychological report. Okay? So, ang tagal, di ba? Tapos, yun nga nalaman natin na wala ko ng plantilla. So, ang result namin doon, magkaroon ng lobby, para magkaroon ng plantilla sa bawat munisipyo ng psychiatrist at psychologist para matutukan yung VAW. Kasi, ako nung nagsalita ako minsan sa isang usapin din ng pagtutol sa VAW, may kausap akong VAW officer. Sabi ko doon sa VAW officer na babae, ma'am, pagkatapos mong kausapin, yung nagre-reklamo or yung complainant or yung victim, ano sunod mong ginagawa? Sir, pinafile na, and then siguro, kung hindi uurong, diretso namin sa korte. So pagkatapos nang wala kang intervention na psychological doon sa victim,
Kasi para sa akin, pagkatapos magreklamo ng victim, marinig yung kanyang kwento, dapat ang susunod doon psychological intervention. Kasi doon pumapasok para sa understanding ko, doon pumapasok yung paulit-ulit na pananakit. Kasi walang nagsasabi sa kanya, walang nag-empower sa kanya. Babalik siya sa bahay, dala-dala yung same baggage ng sakit, ng damdamin at kaisipan. Na walang nagsabi sa kanya, walang nag-intervene kung ano yung pinagdadaanan siya, saan siya mahina at kung ano yung dapat palakasin sa kanya. Kaya importante na magkaroon ng ganitong programa sa bawat munisipyo na kung saan meron talaga mga psychologists na puputok sa mga kaso ng violence against women. So, dinagdag namin sa outcomes, while victims and perpetrators are properly assessed and handled. Sinama namin yung perpetrators. Bakit? Sa move, sa point of view ng lalaki, sa akin, ito ang lagi kong tanong. Pag nireklamo yung babae, kakasuhan nitong lalaki, may kumakausap ba doon sa lalaki afterwards? Wala eh. Dapat meron din tayong intervention sa lalaki. Sa amin sa Olonga po, ang proposal ko po, kung sabi sa SWD, and we are hoping na for the first time magkakaroon po ng sariling office ang MOOC, isang barangay, nasisimula sa barangay po ng kasama namin bouncy officers, si Ma'am G. Ganito yung mangyayari. Pag pag pumunta yung victim sa bouncy officers, ipapatawag yung lalaki. Dadalhin siya sa office ng MOOC for intervention. Bakit? Ang gusto namin malaman ito, 3 beses ka nang nireklamo ng asawa mo ng pananakit. Saan ang gagaling yung galit mo? Alam mo na for a fact, malakas ka eh. Lalaki ka eh. Ipaintindi mo sa amin, usapan lalaki to. Paintindi mo sa amin, saan ang gagaling yung galit mo? Bakit pa ulit-ulit? Nakita mo yung tsura ng asawa mo? Puro pasa? Asawa mo yun, di ba? Babae yun. Nanay mo, babae yun eh. Ang point namin, bigayin yung puso ng lalaki. Makonsensya itong lalaki na to. Kasi minsan ang problema, wala lang din kasi nakikinig sa kanya eh. Di ba? Nakatutok tayo sa victim, tama yun. Kahit kami sa MOOC, yung advocacy namin. To prevent, to advocate, to eliminate, vow, inulongga po. Pero, tignan din natin yung lalaki. Bakit pa ulit-ulit? Kasi baka may tulong din tayo, makagawa tayo ng magandang intervention, ang end result, hindi na siya mananakit sa asawa niya. Kasi na-resolve natin yung sarili ng issue. Na yung asawa niya pala, pag pinag-uusapan natin ng defense mechanism, doon niya binubuhos yung galit niya, yung sama ng loob niya. Okay? So, isinama po namin, okay, na yung perpetrators, masses din, at tabigyan ng tao tungkol. So, kinakailangan mga volunteer psychologists, counselors, social workers, and then of course, yung NGO ang mamuna kung saan kukunin yung pondo. And then sa MSWDO, na walang proper staffing, ito kay Ma'am, sa Tarlac, kaya sa akin ulit sa Montrey, kung pwede lang bigyan ng award ng bayanang MSWDO, bibigyan namin si Ma'am eh. Kasi grabe kahit ako hindi ko alam paano nagagawa yung mga reports simultaneously. Kasi ang dami na hawak. So isa sa nirecommend na magkaroon ng natin mag-rate ng plantilla doon sa mga MSWD o tulad sa case ni Ma'am para mas matutukan niya yung program ng VAW. Kasi ang nakakalungkot, binigyan nga siya ng tao, hindi rin marunong gumawa ng report kasi kilala lang, nirecommend lang. So siya din nagagawa ng final report, hindi rin makatulong sa kanya. So ibig sabihin, nalalagay sa alanganan ng pagtutok sa kaso ng VAW. Okay, gusto man gawin ni Ma'am yung priority ni VAW. Kaso, andyan yung tatawagin siya ng judge, kasi kinakailangan siya doon, siya din pupunta, andyan yung magpapasweldo siya, kasi yung dinantas niya, kaya nakakalungkot. So, both cases are properly handled if in case na magkaroon na ng plantilla position. So, mga concerned office, LGU, sinama namin ng DILG, DSWD, to augment at ma-justify yung pangangailangan na magkaroon ng plantilla positions. And then we have the barangay bouncy desk officer, or officers handle all gender-based case. Ito yung sinabi ni Ma'am G kahapon na sobrang dami din yung task na binibigay sa isang bouncy officer. Pati yung kaso ng mga bata, lahat ng birthday sa case na may kinalaman sa babae at lalaki, bata, minsan nahihirapan din sila, hindi nila matutukan
Specifically, yung babae. Kasi ito yung isa na nakuha ko ng idea dito eh. Meron akong tinanong ng isang VAUSI officer, sabi ko sa kanya, pagkatapos mag-file ng kaso, umuwi yung babae, kinakamusta niyo ba bilang VAUSI officer after 2 days? Nagkakaroon ba kayo ng follow-up? Meron po yan. And then for a month, sabi ko, meron kang 6 na case, nasubukan mo mag-ipatawag yung 6 at mag-usap-usap kayo para focus group discussion at kamustahan. Ang tanong na sa akin, Sir, bakit? Kasi minsan, ang tao nakakakuha ng lakas sa ibang tao. Kasi minsan naisip, ay, kinain niya, naiwanan niya yung asawa niya, nagtrabaho siya, siguro kaya mo rin yun. Kasi narinig na siya yung kwento kung paano tumayo itong babae na to. Kaya sabi ko sa VAUSI officer, propose mo sa kapitan mo. Magkaroon ka ng follow-up. And then magkaroon ka ng focus group discussion. Para kang nagka-counsel, group counseling, sabi ko sa kanya. Pero kwentuhan lang yun. Sabi ko kasi malaki na itutulong nun na ma-realize na isang babae hindi lang siya ang biktima. Kaya kung itong tatlo na tulong alaban, nalaban lang ako. Kasi halos parehas kami ng sitwasyon. Okay? Pertaining po dito sa VAUSI natin. Kasi isa sa pinakamaganda na makaputok lang ang VAUSI officers natin sa barangay, sa VAU lang talaga. Para magawa nila yung mga ganung program na makapagkanda sila ng follow-up, makapag-focus group discussion sila, na wala na silang isipin pang ibang trabaho. At ang malungkot, may mga ibang VAU officer na staff din ng barangay. Nagre-release lang din ng sedula or something, barangay clearance. Kaya hindi masyado natutukan yung VAU. So, ang concerned agency, LGU, DILG, TOGMEC, at DSWD. And then, VAU victim survivor withdrawal, ito naman yung narinig namin sa aming prosecutor at sa aming PAO lawyer kahapon kasama namin, na may mga biktima talaga na withdraw nila yung kaso. Kaya may may proposal yung aming prosecutor kahapon na pwedeng pag-isa lang, tama ba ma'am? Na pag-isa lang, okay, tuloy. Pero pag ulit-ulit na siya nag-withdraw, pwede bang stop lang 3 beses na gano'n? Parang ano lang yan, parang dalawa ng discussion namin. Kasi nga, 3 beses ka nag-file, 3 beses mo rin withdraw. Diba? Baka naman pwede sa revision or sa pag-update ng ating batas, baka pwede magkaroon specific na ilang beses na pwede mag-file ng babae. Or, ang nakita ko doon, or, tignan natin muna yung psychological sa babae. Ginagamit niya na ba yung pag-fight as defense mechanism para pilitin itong lalaki na hindi rin naalis sa poder niya at babalik sa kanya kaya binibitro niya rin, pananakot niya lang yun. Yan, ma-determine din natin yung ganong klase. Pero maganda yung idea lang naman, na kung paulit-ulit siya, hanggang kailan. Diba? Para maunawaan ng babae na nilalaro niya na lang yung batas. Pinaglalawan na lang, ginagawa na lang reason yung 1962. So nilagay namin dito, establish dedicated counseling programs for survivor, or victim survivors, providing legal, emotional, and psychological support throughout the process. Continuous guidance can help victims feel more confident in pursuing their case. Totoo ito. Kaya sabi ko, importante yung follow-up sa mga victim ng VAU. Kasi pag lagi tayo may follow-up, minsan na-establish na natin ito. Kaya na magiging confident na sila. Sige ma'am, tutuloy na yung kaso. Kasi kinamusta mo yan ba, after 3 days, o kamusta ka na, Ella? Paggabi, umuwi na naman yung asawa ko kasi pinag-uumura ako. Ikaw naman, bilang VAUSI officer, anecdotal report. So, binugbog na naman siya during our, ganito. Diba? Kasi, mas lalo mo mabibigyan ng halaga, mapapahintindi sa kanya, I think it's time for you to find a case. Ituloy mo na this time. Yan, yung mga ganun klase. Kasi may guidance. So, organize regular educational campaign for women on the importance of pursuing justice and the protection they receive under laws such as RA 9262. Sabi ko sa mga babae, samantalahin nyo, may 9262 kayo. Samantalahin natin. Okay? Kahit maraming lalaki nagagalit, bakit sa lalaki wala? Although lagi ko na sinasabi sa kanila, nasa revised penal code naman na yan, hindi natin kailangan yan. Pero andyan yung special law. Sana mapaintindi natin sa mga babae na ginawa ito para sa inyo. Specific. Hindi ito ginawa dahil may nag-request. Hindi. Sabi ng data. Ganito na kayo kadami sa buong Pilipinas na binubugbog, binamaltrato, sinasaktan. Samantalahin nyo, special to eh. Para sa inyo. Okay, so mas maganda na i-emphasize natin sa kanila yon. And then reduction in cases, if may nakikita lang yung outcome, reduction sa withdrawal ng mga
repeat cases or BPO application, and then outcome marked by victim survivors feeling more empowered and supported to pursue legal action. Gusto ko lang i-highlight to kasi meron akong request ngayon sa CSWDO namin na gagawin namin sa 18-day campaign na ang kakausapin namin, puro kababaihan. Gagamitin namin to, i-empower sila. Naisip ko lang, ang ganda tignan, no? Pero mo ang nananakit sa babae na to, lalaki. Pero ang nag-i-empower sa kanya, lalaki din. Kaya sabi ko, tignan ko yung magiging outcome ng pag nangyari. Request ko siya, hinihintay na lang na ma-release ng budget ng CSWDO kasi kung mo, wala kami sariling budget, lagi lang kami naliligaw para mabigyan kami ng budget. Pero yun po ang sasabi na target namin ngayon 18-day campaign. Nakakausapin namin ang mga babae ng bawang barangay, lalo ng mga victim ng BAW. And then, after this, over time, this will contribute to a significant decline in violence against women, in more resilient system of protection and advocacy for victims. And then, ang agency natin, BAWDES, social worker, counselor, psychologist, and LGU. And then sa cross-cutting, not all barangay BAWDES are functional. Nakakalungkot ba, pero may mga ganun din po na pag-usapan na may mga barangay BAWDES na hindi functional. More trainings for BAWC personal standards. Establish and functional barangay BAWC desk officers. Ang concern ni ALG, MSWDO, and CSWDO para mabuhay yung mga barangay natin. Kasi nga, nakikita namin kahapon sa usapi, kasi nga nilagay lang siya sa position, pero yung puso niya wala doon. Di ba? Tapos meron pa akong narinig na kwento minsan, sa Olongo po, na lulungkot ako, yung barangay, kinausap ng BAWC officer, hindi sa private room, yung victim, tapos pinag-uusapan ng mga barangay. Pabalik-balik niya yan, ba? Napakapangit. Sabi ko kasi seryoso tong pananakit. Kaya hindi natin matapos-tapos yung problema kasi sa barangay level, hindi rin effective yung program. Walang tumutubok at yung mga BAWC officers, kaya maganda yung suggestion ni Ma'am Ginny, na ang BAWC officers galing dapat sa CSWDO. Hindi dapat inappoint lang ni Kapitan kasi sumuporta sa kanyang eleksyon. Dahil kumare, dahil lang nirekomenda ni kumpare. Dapat talaga may pamantayan. Sino ba dapat ang BAWC officer? Dapat may ganon. So isa ito sa gusto namin na isama sana kung sakaling magkakaroon tayo ng amendment na magkaroon ng criteria para hindi pala palagi napapalitan at totoong tao yung nakalagay sa isang posisyon o sa isang gawain na concerning 9262. Okay, so thank you very much for po yung sa aming Region 3. Maraming salamat po. Pagbibigay niyo sa akin sa buhay. Yes, yes. Thank you, Doctor. Thank you. Meron po ba tayong questions, comments, or clarifications po sa the 3 before po yung input po ng movement? Okay, so ituloy ko lang po. Bago ko ituloy, kahapon yung mga nagtatanong sa akin, hindi sila familiar sa MOVE. So ang MOVE po initiated by PCW. Yan, kasi naisip ko ng PCW, since mga lalaki ang perpetrator, why not maging kakampi itong mga lalaki na to sa pagprotekta or mabawasan man lang yung BAWC cases natin. So basically, sa ganun po nagsimula ang MOVE. So ibig sabihin po ng MOVE, men opposed to violence against women everywhere. So MOVE po yung abbreviation ng MOVE, yun po ibig sabihin doon. So sa amin, so Olongo po share ko po sa inyo kung ano po yung experience namin pertaining po rito sa ibinigay sa ating template. So, halimbawa dito sa prevention and advocacy, ang gates po para sa amin, mas maraming lalaki ang nagiging bahagi ng advocacy group. So, programs initiated like MOVE, support related sa 62, because of this, an increased engagement of male advocacy groups in prevention and advocacy against BAWC. Through MOVEs, ito po yung facilitating factors namin, through MOVEs advocacy efforts, there has been a significant rise in awareness among men regarding the issues of violence against women and children. This has led to better understanding and acknowledgement of gender-based violence, supporting the goals of RA 9262. So sa amin po sa MOVE, sa Olongo po, dalawa yung tinarget namin, advocacy. So ang ginawa ko doon sa advocacy, 17 barangays kami, bumaba kami sa barangay kung saan nagsisimula yung BAW cases sa mga barangay level. Ang tinawag po namin doon, usapang lalaki. Yun po yung binanggit ko sa inyo kanina.
yung prevention side po, yung advocacy side. And then nag-launch kami ng prevention side. Ito naman yung sa schools. Ang pinangalan naman namin, YAMS. Ang ibig sabihin ng YAMS, Youth Advocate of Move in Schools. Ano ibig sabihin ito? Ito po yung dinidiscuss kahapon. Ang point po namin, baguhin yung mindset ng bata. Kasi ang paniniwala talaga namin sa Olongo to Move, ang bata na nakikita niya yung nanay niya na binubugbog at sinasaktan, sa mata ng batang lalaki, tama yun. At paglaki niya, magiging masculine talaga siya. Magiging patriarch talaga siya. Kasi tama yun para sa kanya. Hindi na gusto namin baguhin. Sa side naman ng babae, na estudyante empowerment, gusto namin palakasin. Bakit? Meron po kami ginawa isang school, para sinubukan lang namin i-support sa isang, sinuportahan kami ng isang NGO, yung PAC Philippines. Sinuportahan nila kami para sa budget, 2 days kasi yun. So kumuha kami ng 42 participants sa kababaihan sa junior high school. 2 days po yun. After ng 2 days, ang lumabas na datos sa amin, 21 of them sexually abused. So ibig sabihin, napakataas. Out of 42 participants, 21 of them sexually abused sila. Kaya sabi namin, bahagi na ito ngayon ang pagpapalakas namin ng programa namin sa paaralan. Para meron na kaming prevention, then nilalakad pa namin advocacy side namin. So yun po nagsimula yung YAMS. And then advocating to stop gender-based violence among students and youth by raising awareness and fostering a culture of respect and equality. Empowering female students to build resilience and independence, equipping them to avoid becoming victims of violence in their future relationship, whether in marriage or partnership. Providing comprehensive sex education for both male and female students to reduce the incidence of teenage pregnancy. Alam naman natin na ang bata napuputo na ngayon sa social media. At nakakalungkot sa Pilipinas kasi religious country tayo eh. Kaya very tabu pag-usapan sa bayan sex education. Sabi ko sa mga lalaki, kausap ko pag nag-discuss ako ng MOOC pertaining sa GST at sex education, ito tanong ko sa kanila, ikaw bilang tatay, tinuruan mo ba yung anak mo maging responsible sa kanyang pagmamasturbate? Di ba hindi? Nakakahiya? Lalaki ka. Anak mo lalaki. Hindi mo tinuturuan even sa nanay. Iilan lang ang nanay na magtataas ng kamay na yung anak nilang babae, sila ang nagpuro kung paano gumamit ng napkin. At sinabi sa anak nila na, menstruation ka na. Malaki ang chance na pwede ka na mabuntis na, ha? So makinig kay mami. Wala. Kasi nga, tapos pag-usapan yun eh. Halos lahat yun, natututunan lang ng bata sa social media, sa teacher, o sa mga kaibigan. Other than that, wala na. So kami gusto namin si poster yun kasi feeling namin, pag nabigyan ng tamang aral ang bata sa sex education, mas magiging responsible siya. Mas malalaman niya ngayon paano protektahan yung sarili niya. At kasama dito sa tinuturo namin, tinatawag namin na safe touch. Saan ka ba dapat pwedeng hawakan ng isang lalaki? Like teachers, like your tito. May tinatawag tayo safe touch. Na pag hindi ka ito ninawakan, hindi na safe yun. Kinakailan matuto kang magsalita. Parte po yun advocacy na ginagawa namin sa mga school. And then promote mental health awareness support, ensuring students have access to resources that enhance emotional well-being and build mental resilience. Ito po yung dahilan. Kaya kahit hindi ko na kinakailangan ko pa rin mag-test, mag-take ng board exam. And luckily, nakapasa naman ako. Naging registered guidance counselor ako. Para lang dito sa program na to. Para credible ako. Para legit ako. Eh bakit? Sa dami ng estudyante na kausap ko pertaining to mental health, kulang ang Departamento ng Edukasyon para suportahan yung programa. May batas na tayo sa mental health. Ang problema natin, application. Lalo na sa paaralan. Ilang estudyante na nagbigay sa akin ng tali. Sir, ito yung ginamit ko. Sir, ito yung gusto ko gamitin. Meron ako estudyante, just to share with you a quick minute, meron ako estudyante, naglalakad na ako. Nakita ko lang siya nagdodrawing. Sa ibang teacher, papagalitan. Pag ka nagdodrawing, nagpapasulat ako, hindi. Inobserbahan ko ano yung dinodrawing niya. And then red flag agad sa akin. Bakit? Kasi medyo disturbing na dinodrawing itong babae na to. Grade 9 student. So sabi ko sa kanya, uy, ganda na drawing mo ah. Okay lang ba usap tayo mamaya? Turo mo sa akin paano mo ginagawa yan, pero gusto ko lang siya makausap. Why? Kasi ang dinodrawing niya, isang tao na nakabigtig, na nakatulong sa upuan.
Tapos nung pinuksan ko yung drawing book niya, ang dami niyang dinrawing ng mga monster. So nung nag-usap kami dalawa, nalaman ko sexually abuse yung bata. Tatay na mismo. Diba? Ang maraming tao hindi alam na yung bata, doon niya inilalabas ang nararamdaman niya. Yung dinrawing ng mga monster, ito yung napapaniginipan niya palagi. Ang sinasabi niya, yun yung parang nakikita niya sa tatay niya every time na pinapasok sa kwarto. Monster. Okay? Kaya importante sa amin ito, sa part ng MOVE, pag pinag-usapan namin ng mga estudyante sa prevention side when it comes to mental health. And then, championing transformative masculinity ang movement student, encouraging them to challenge harmful stereotypes, embrace positive gender roles, and become advocates of equality and non-violence. Sabi sa MOVE, pag nag-orient kayo sa amin, participants namin puro lalaki GST. Pangalawa, yung patriarchal. Yun ang ini-emphasize ko talaga. Ang introduction ng salita ko sa kanila, papakita ko sa kanila yung slide, yung malakas at yung maganda. Pagka sila sasagot na si malakas talaga dapat. Tuntua ako kasi yung talaga yung totoong thinking ng lalaki. Patriarch, muscle, malakas tayo, matibay tayo. Pero ang goal ko, doon sa orientation, matransform sila from patriarchal to masculine responsible. Okay? Yun din yung gagawin natin sa mga bata sa paralan. Kaya kahapon, yung review change mindset, baguhin natin. Kasi itong sistema natin sa 1962, hindi ito magiging effective kung wala tayong gagawin mula sa baba hanggang sa taas. Mula doon hanggang dito. Walang mangyayari kung hindi natin tututukan yung apat na sinurog na yan. Kaya sabi sa MOVE, yun yung aming dalawang importante programa. And then sa response system namin, enhanced coordination among government yan, madalas po ako sa CSWDO, kaya Ma'am Jean, madalas ako nakikipag-coordinate sa kanila pag may mga program. PAC Philippines, nagbigyan na po nila ako ng programa. Yung Action Incorporated, nagbigyan na rin nila ako ng programa, sinagot din nila yung mga merienda, na ibang programs namin. This collaboration has created a seamless referral system providing faster access to service for victims. And then continuous public campaigns, ito po yung pinaka, ano po, ayun, facilitating factors. Ito po yun. Continuous public campaign by MOVE, advocacy by MOVE, help changing societal attitude towards gender-based violence, making it easier for victims to seek help and for community support to support them. Nasubukan ko na kausapin isang barangay kami doon, nagpili ko participants puro babae. So dumating po yung mga babae, natuwa naman ako doon sa grupo na nag-invite sa akin kasi naiintindihan din nila yung mga nanay na hindi aatin ito pag walang pagkain or gift, di ba yung bigas, dilata, gano'n. So pinamagambag sila. So sir, kaya na namin 25, so 25 naman po lang dumating. At doon ko sila tinanong. Doon ako nagkaroon ng first-hand information sa kababaihan na nakakaranas ng vouchy. First time ko narinig sa kanila, yun nga, kasi nga, hindi nila kaya mabuhay, hindi sila natapos sa pag-aaral, umaasa lang siya rito. Wala akong ginawa, kundi pakinggan lang sila. Hindi ako sumagot, hindi ako din sila challenge. Bakit? Kasi mag-iisip ngayon ako. Kasi sa narinig ko, anong programa ngayon ng MOVE ang pwedeng sumagot doon sa mga sinabi nila sa akin? Importante yun. Kaya sa amin, importante yung collaboration ng MOVE sa mga iba't ibang NGOs natin. And then promote like advocacy programs, such as the Youth Advocate, yung binisip ko sa kanila, sa inyo kanila, yung power student. And then effective collaboration with DepEd. Hindi po madali yung collaboration with DepEd. Hindi ko alam matatandaan ng PCW, sumulan pa po ako sa PCW. Humingi ako ng tulong. Kasi yung superintendent namin sa radyo utak sa ganitong programa, ayaw niyang ipasok sa DepEd or sa mga schools yung program namin. So, nagsika ko ng assistance sa PCW, may binigay sila sa akin information pertaining a certain DepEd order. And then, so far naman, ginamit ko yun pero dininay pa rin ng division office that time. Yung dati superintendent namin. Kaya hindi po madali yung programa ipasok sa DepEd. And then, cross-cutting structures namin, MOVE has worked closely with local government, lalo sa mga barangay natin. At itong usapan na lang, sobrang napakaganda nito. Nakuha ko lang itong idea na to, yung mga lalaki na madalas nag-uusap-usap pag may inuman, di ba? Doon ko kinuha ito, usapang lalaki. Ito yung sinasabi ko, na pag nagkaroon na ng MOVE office, ang turn namin usapang lalaki, mag-usap na tayo.
lalaki sa lalaki. Ano ibig sabihin dito? Pag sinabi kasi ng lalaki na parang sa tayo, lalaki sa lalaki. Ibig sabihin, naiintindihan kita. Huwag kang matakot magsalita. Hindi kita i-judge. Usapang lalaki to. Yun yung gusto namin mangyari ko sa program na to. At ito yung patuloy na pinapalakas namin sa ulong ng pulo. Tinuturuan namin yung mga lalaki na magsalita. Na magkwento rin. Bakit ka nagagalit sa asawa mo? Bakit ka naiinis? Ano yung nagiging dahilan? Umiinit yung ulo mo. Pinapaliwanag ko rin sa kanila kung paano mag-isip ang babae at paano mag-isip ang lalaki. Ang babae, pag nag-isip, gusto ng lalaki, ang babae specific, ang lalaki general. Ano ibig sabihin? Pag sinabi ng asawa niya sa kagaling, sa inuman kay kumpare, dapat tapos na usapan. Si babae hindi. Kinakailangan sino kasama mo doon. Ba't ngayon ka lang umuwi? Lahat specific, sabi ko sa kanila, natatawa ka, oo. Pero ganun mag-isip ang babae, ano ibig sabihin nun? Kung naiintindihan mo mag-isip ang asawa mo, hindi kayo mag-aaway. Kasi alam mo na ang isasagot mo. Specific din, ilista mo na. Kasama ko si Kumpare Robert, Kumpare Kat, lahat na ilista mo na. Para masatisfy. Kasi tayong lalaki ma-pride, tayo namin tinatanong tayo. Gusto natin upo, tapos ang kwento. Pero hindi ganun ang mundo ng babae at lalaki, magkaiba tayo. Para mag-work ang relationship, alam mo rin paano mag-isip ang asawa mo. Hindi lang siya yung nagbabasa sa'yo, basahin mo rin ang asawa mo. Sa ganung paraan po namin yung ginagamit itong usapang lalaki. Okay? And then, active involvement po sa mga barangay missions natin. And then, sumunod yung sa pamumuno ng YAMS, nag-launch kami ng Cross School Advocacy Campaign that utilizes social media. So, using social media, pinapalakas namin ang campaign patungkol sa gender-based violence. And then, access to shared resources and expertise among schools, NGOs, and local governments. And then, next po natin, itong template 2, sa strategies to address challenges, create programs that engage parents and guardians in discussions about gender-based violence, encouraging them to be active participants in prevention effort. Kasi madalas na kwento yun, narinig ko lang ito kahapon dito, sa discussion namin sa round table, sa kwento na yung babae, yung nanay, pag narinig yung anak niya, na kanyang pinakasama, usually, hindi sinasampay yung kaso. Okay? Normal na kwento yun, madalas na nakakarating din sa amin yun. Ito, importante ito kasi gusto rin namin ito intindi sa magulang. Dapat kasama yung nanay sa usapin ng gender-based violence. Kasi, ang gusto ko ma-realize ng nanay ganito, naiintindihan kita, Nay, iskandalo nga naman yan, nakakahiya yung asawa mo. Pero ang tanong ko, naiintindihan mo ba yung nararamdaman ng anak mo? Nadadalihin yan hanggang sa tumanda siya pag hindi natin binigyan ng aksyon? Kasi pag hindi natin sinama ang magulang, iba yung thinking nila. Yung last time na naging kaso na nirefer ko kay Ma'am Jean, gano'n na gano'n yung kaso. Nasa school ako Sabado, naglilinis ako, kasama ko yung classroom officers namin. Biglang tumating yung estudyante. Si Sir Yan, kinakalampag niya yung gate. Binuksan yung guard. Gusto, naglilinis ako, takbo yung babae. Pagdating doon sa akin, sabi niya, Sir, pinasok ako ng papa ko sa CR. Umiyak pa siya, basa pa yung buhok. Sabi ko na, Sir, si mama mo. Iyak siya, yung salita niya, talagang iyak. Maya may dumating na kotse. Sa loob ng school namin, bumaba yung tatay, kasama yung nanay. Sabi niya, ilabas mo yung anak ko. Wala kang pakialam dito. Ano sabi ko sa tatay? Tay, wala yung principal namin. During the time, teacher pa lang ko. Walang mataas dito. Ako yung mataas ngayon dito sa school. Bilang teacher, hindi ko ibibigay sa yung anak mo. Hintayin natin yung bawsi, hintayin natin yung polis bago ko i-release yung anak mo. Nagmumura yung tatay na doon. Ako nakaharap ako sa pinto kung saan nakatago yung anak niya. Sabi ko, hindi, kayo natin barangay, tapos tinawag yung guard namin. Sabi ko, huwag mo palabasin niya sa raming gate. Kayo natin dumating yung PNP, hanggang sa dumating. And then, nirefer ko kay Ma'am Jean. Alam mo yung bata, nakakalungkot kasi kahit pala yung nanay niya, nakikita na siya na minumolest siya. Na nakapatong. Nakakalungkot. Pero ang reaction lang ng nanay, pwede pala siya, parang mabubuhay. Sabi ko, my God, Nay, mukhang ikaw may problema sa pag-iisip. Mukhang kailangan mo duman sa mental health intervention. Iba na yung thinking mo. Yun mo siya mismo nakita niya, pinapatungan yung anak niya, okay lang sa kanya. Normal ba yun? Iba hindi na. Okay? So, kaya importante sa amin itong part na ito na kasama ang magulang sa mga programang nilalagay natin. And then, intermediate outcomes dito, increase awareness ng mga magulang, improve communication between parents and their children,
and then greater community involvement sa prevention, and then develop parent support networks, enhance advocacy for supportive policies. Sa long term naman, ma-reduce yung youth gender-based violence, and then cultural shift towards gender equality in the community, empower youth with strong support systems, sustainable prevention programs, maintained facilities, ongoing family engagement and discussion on gender equality. Okay, then response system namin, to address challenges within the youth advocacy and mentorship services, response system will enhance training through workshop and resource advocation. Tungkol lang po ito sa mga trainings, mga protocols na dapat yung matutunan ng mga kabataan. And then move and YAMS will foster collaboration. And then yung ating pong immediate outcomes, ito lang po yun, enhance mentor and mentee engagement, improve skills development mentors will demonstrate greater proficiency, stronger community connections, and enhance partnership with local organizations, and increase awareness. And then sa long term, sustainable program growth, empower youth advocates, and then positive community impact, and then increase program reputation. Yes, will be recognized as a leader in youth. Sa amin po kasi, nung binigyan ako ng task, nung nirecommend ako ni Ma'am Jean, na lumaban sa election, kasi election din po yung nangyari sa amin para maging mag-president, hindi lang po ako nilagay sa pwesto. Election po yun. So si Ma'am Jean na nag-recommend, dahil doon ako sa barangay na Santa Rita that time, and then lahat ng barangay nag-elect na isang move sa Bucolonga po. Mula nung binigay sa akin itong task na to, sineryoso ko to. Sineryoso ko, kaya mapapansin nyo marami kong nilagay na details. Bakit? Kasi seryosong usapin ang 1962. Seryosong usapin ang mga bata na bibiktima ng violence. Ano yung pinaka-worst na narinig ko sa isang bata na biktima ng rape? 3 beses siyang ni-rape, tatay niya, uncle niya, bisa niya. Ano yung worst na narinig ko sa kanya? Sabi niya sa akin, alam mo Sir Ernst, umiyak siya while saying this. Alam mo Sir Ernst, yung pakiramdam na naligo ka. In-scrub yung katawan mo, nagsabot kang paulit-ulit. Tapos paglabas mo sa CR, madumi ka pa rin. Sir, yung point na nararamdaman ko. At hindi alam ng magulang yun. Yun ang nararamdaman niya. And she was 17 years old nung kausap ko siya. Nung tinanong ko siya kailan ka unang na-rape, hindi niya na matandaan. Kasi paulit-ulit. At okay lang sa nanay. Kaya nakakalungkot. So to end ko, itong aking topic, ito lang ang iwan ko sa inyo. Lagi niyong tatandaan na kami mga lalaki ay punong-puno din ng pagmamahal sa mga babae. For some reason, may mga lalaki talaga na iba yung pananaw at thinking at galing. At yun ang gusto namin malaman saan ang nagaling. Pero ang paniniwala ng MOVE, habang dumadami ang mga lalaki na nagiging bahagi ng MOVE, paunti ng paunti ang mga biktima ng violence against women. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat.